So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nagsalita na po si General Marbil na ang lahat daw po ng tumulong para itago si Kibuloy, uhulihin daw po nila at kakasuhan. Well, mga kababayan, no, medyo skeptic ako dito. Kasi una sa lahat mga ka-Streetwise, no, sinabi rin po kasi dati yan ng PNP. Sino ba yung PNP chief dati? Si Acorda. Oo. Sinabi rin po kasi dati ito ni Acorda na kakasuhan daw po yung mga banateros. Kasi nakapag-interview sila kay Bantag. Naalala nyo ba yon? Sinabi ni ni General Acorda, wala naman nangyari. So ngayon mga kababayan, ang bago na naman nilang statement ngayon, kakasuhan daw po nila yung lahat po ng mga individual na nagtago kay Kibuloy. Well, sana ito ngayon totoo na. Umaasa pa rin ako. Sana ngayon totoo na to, no? So sabi dito, okay. PNP to pursue charges versus Kibuloy Cuddlers. Okay? Philippine National Police PNP Chief General Romel Marbil. So si Marbil na nagsabi nito. Vote on Sunday, September 15. So ngayong araw din pala to, no? 2024 to pursue charges against those who harbored detained Kingdom of Jesus Christ leader Kibuloy. So sino yung mga kakasuhan? In a statement, Marbil said a full investigation aimed at holding accountable those who aided Kibuloy in evading law enforcement is already ongoing with the Criminal Investigation and Detection Group. Okay? We will not tolerate any form of obstruction of justice. Our investigation aims to identify those who knowingly provided refuge to Kibuloy, and we will ensure they face appropriate legal consequences, he said. So ngayon mga babae, sino-sino ba to? So unang-una na dito, yung Eleanor Cardona, SMNI. Pati po yung mga vlogger na nandun po sa Davao City. 'Di ba si Dada, yung gagong PL, 'di ba? Si Bobas Travelers andun din po ata. Kasi alam po nila yan kung nasaan si Kibuloy. Alam nila. Pero naging kasangkapan sila para mahirapan po yung pulis na hulihin si Kibuloy. 'Di ba? So sino pa ba? Hanapin natin dito. Sino pa ba dito? Obstruction of justice is a serious offense, and those who aided shielding Kibuloy from law enforcement will be charged accordingly. The law is clear. No one is above it. And those who help Kibuloy will be held accountable. Okay? CIDG is in process of gathering evidences. Okay? So ito nga po sinabi niya dito is Marbil emphasized that Kibuloy could not have eluded his pursuers without the assistance of close associates, including legal representatives, so kasama abogado, who actively mislead authorities regarding his exact whereabouts. So kasama si Toron. So kasama SMNI. 'Di ba? Kasi ang sabi kasi ng ito kasi mga kababayan, yung nireklamo ngayon ng company Kibuloy na damage to property, tapos yung paglabag daw po sa freedom of religion, pati daw po yung mga harassment, bali wala po lahat yan. Kasi nakita po si Kibuloy doon po sa loob ng kingdom. Kasi kung di siya nakita doon, well, pwedeng maging legit yung mga isasampang kaso sa mga pulis. Pero ang problema ng KOJC ngayon, si Kibuloy nandun, tinatago nyo eh. O in the first place, kung hindi nyo tinago yan, hindi po mangyayari mga nirereklamo ninyo. Diba, ang alam ko si Dada nandun eh. Si Dada nandun. Si Oli, andun din po ata si Oli, no? O dapat kasama sila sa kakasuhan at abangan namin to. Kasi nung una sinabi ninyo, kakasuhan ninyo yung mga banateros eh. Dahil sa pag-interview kay Bantag, pero hindi naman natuloy. Well, sana dito totoo na to. Di ba? So ngayon mga kababayan, alam nyo kung anong malupit dito mga ka-Streetwise, no? Isama nyo na si Digong. Si Duterte isama nyo na rin. Ako naniniwala talaga ako na si Duterte po ay sangkot
sa pagtatago po kay Kibuloy. Kasi una sa lahat ito, pakita ko sa inyo. Matagal na po magkaibigan po si Kibuloy, matagal na po magkaibigan si Kibuloy tsaka si Duterte. So ito na balita ito noong 2016. Diba? Duterte admits receiving gift from Kibuloy. So tapos mga kababayan, sabi dito no, ito Duterte admits receiving properties, cars from Kibuloy. Diba? On his 69th birthday on March 28, 2014, 7 deposits totaling 193 million were credited to joint account of then Davao City Mayor Roa Duterte and his daughter, Sara Duterte, diba? Julia Vargas, bla bla bla, no? At ito daw po ay regalo kay Kibuloy. Regalo galing kay Kibuloy. So alam niyo kung ano nakakatawa dito mga kababayan? Nagrereklamo itong mga DDS po na to doon po sa nangyaring concert sa Duran-Duran. Diba? Kasi daw bawal daw po magbigay ng regalo. Ano to? Si Kibuloy din po, nagbigay din po ng regalo kay Duterte at 100 million of pesos ito. At minimislead po kayo ng mga DDS. Una mga kababayan, bawal po tumanggap ng regalo kung mayroong kapalit. Ayun po yung nakalagay po sa batas natin. Na-content ko na po yan nung nakaraan. Na-content ko na yan, panoorin nyo na lang. Na-explain natin yan doon. So, yung pagtangkap po ng regalo na merong kapalit, ayun po ang bawal. Pero dito mga kababayan, sa ginawa po ni Duterte at saka ni Kibuloy, ito po yung malinaw na ebidensya na ito po yung totoong may paglabag ng batas. Kasi, nagbigay po ng regalo si Kibuloy kay Duterte at ang kapalit, ano yung kapalit? Naging spiritual advisor po ni Duterte si Kibuloy. So, merong pabor na kapalit. Kasama mo pa dyan yung pati po yung pagbasura po sa kaso po ni alias Amanda noong 2019. So ito yung kapalit. So ito yung bawal. Nagbigay ng regalo na may kapalit. Pero yung nagbigay ng regalo ng walang kapalit, hindi bawal yun. Tama, di ba, Sir Tony, no? Di ba? Tony gandang hari. So ngayon mga kababayan, ito pa yung gusto kong sabihin dito Duterte now the administrator of Kibuloy asset amid freeze order KOJC Legal Counsel. So ngayon mga kababayan, si Duterte po kasi yung may-ari ngayon. Technically ganun Siya po yung may-ari ngayon ng KOJC. Yung ari-arian po ng KOJC, siya po may-ari. So parte po doon yung building kung saan po nagtago si Kibuloy. So kayo ba naniniwala ba kayo na gano'n? Si Duterte na ang may hawak ng building na yan, tapos hindi alam ni Duterte na si Kibuloy nandun? So dapat po mga kababayan, request din po natin kay General Marbil, sana pati naman po si Duterte isama ninyo sa kaso. Harboring a criminal. Or obstruction of justice na lang pala, no? Obstruction of justice. Ayan kita nyo Si Duterte ngayon ang administrator ng building kung saan po nagtatago si Kibuloy. So sangkot talaga si Duterte dito. Di ba? Ito pa So ngayon syempre to the rescue ngayon dito si Panelo. So sabi ni Panelo, Duterte is just administrating KOJC properties. Ayan di ba? To the rescue si Panelo ngayon. Sabi ni Panelo yan, wala naman kinalaman si Duterte dyan sa pagtatago kay Kibuloy. Ano lang siya, administrator lang. Una mga kababayan, hindi pa ba tapos yung trabaho mo kay Duterte? Wala na si Duterte sa wala na si Duterte sa Malacanang, hindi na po siya presidente. Pero yung trabaho ata ni Panelo kay Duterte mukhang hindi pa ata tapos. Di ba? Ayaw mo talaga bitawan yan, So, sabi dito former President Rodrigo Duterte is just the administrator of the Kingdom of Jesus Christ properties, which should not include the person of its which should not include the person of its founder, Apollo Kibuloy, ex-presidential chief, Legal Counsel Salvador Panelo, di ba? So, to the rescue si Panelo, di ba? Sabi niya pa dito, continue pa natin. Sabi niya pa dito, the lawyer who also spokesperson, okay na pala yan. Huwag na pala yan. So yun mga kababayan, no? So itong gusto kong tanong sa inyo. Kayo ba naniniwala ba kayo na si Duterte po ay walang alam
para po itago si Kibuloy. Kasi kung ako tatanungin ninyo, mukhang malabo po talaga mangyari yon. Sangkot po talaga si Duterte sa obstruction of justice na nangyari. At dapat din po siya makulong. Dapat din po siya kasuhan. Di ba? So yan no, so tatlong topic po tayo. So maraming salamat mga kababayan. Thank you po no. So kita na lang ulit tayo sa susunod po na video no. So diyan po sa Team Replays, ano masabi niyo nga po dito sa content po ngayon natin. Yan, so thank you po mga kababayan. Kita na lang ulit tayo next time. So thank you po no. Tapos na po.